Sa loob ng Pokemon Center, nasuri na ni Nurse Joy ang lahat ng Pokemon ni May. Pumasok si Brock at nagtanong kung pwede rin siyang magpatingin. Sa kanyang pagkadismaya, tumalikod si Nurse Joy at sinabing hindi siya gumagamot ng mga tao. Naglakad palayo si May at nakasalubong si Harley na nagtanong kung pwede ba siyang magsanay kasama niya. Pumayag si May dahil mas madali ang pagsasanay kapag may kapareha. Sa ibang dako, inisprayan at pinunasan ni Drew ng lotion ang kanyang masquerade. Itinoon niya ang kanyang pansin kina May, Harley, Caroline, at Brock na naglalakad sa malapit. Batay sa binabasang aklat ni Brock, sinabi niya na makakaharap ni May ang mga contestant sa mga double battle. Nabigla si May at ipinaliwanag sa kanya ni Brock na habang single battle ang sa unang round, double battle naman sa ikalawa. Gayunpaman, naging labis na excited si May at naniniwalang mapaghahandaan niya ito ng maayos. Samantala, patuloy na sinasanay ni Ash ang kanyang Snorunt sa paggamit ng Ice Beam. Naghanda si Max ng mga lata para sa target practice at nagutos na si Ash kay Snorunt na atakihin ito. Gayunpaman, dahil sa isang ihip ng hangin, nabahing si Snorunt at hindi sinadyang mapatamaan ang isang Pokemon. Nang sandaling iyon, isang contestant ang tumalon upang protektahan ang kanyang Pokemon, kaya nagyelo ang kanyang puwitan. Gumamit ng flamethrower si Torkoal upang tunawin ang yelo at umiyak ito dahil sa awa sa coordinator. Humingi ng tawad si Ash sa coordinator na humanga kay Snorunt at nagmungkahi na dapat niya itong gamitin sa susunod na round. Ipinaliwanag ni Ash na hindi siya kasali at naroon lang siya para suportahan si May. Ipinakilala nila ni Max ang kanilang sarili sa coordinator na si Anthony, na mayroong swalot. Sinabi ni Anthony sa kanila na kasama sana siya sa susunod na round, ngunit kahapon, pagkatapos niyang makipag-usap sa tatlong tao, natuklasan niyang nawawala ang kanyang mga ribbon. Nangako si Ash na hahanapin niya ang mga ito at ibabalik ang mga ribbon. Sa ibang lugar, tuwang-tuwa si Jessie na mayroon na siyang 5 ribbon na handa para sa Grand Festival. Hindi naman bilib si Meowth, ngunit sinimulan siyang halikan ni Jessie sa pisngi, na sinasabing isasama pa rin siya nito kapag naging sikat na siya. Hindi sigurado si James kung bakit prioridad na nila ngayon ang pagiging top coordinator. Giit ni Jessie, iyon palang ay gagawin na siyang isang sikat na celebrity na maraming pribilehyo. Ipinaalala sa kanya ni James na para mangyari iyon, kailangan muna niyang manalo. Idinagdag ni Meowth na mas gusto na lang niyang maging isang normal na Pokemon, kaya niyugyug siya ni Jessie sa galit. Ipinaalala ni James kay Jessie na kung sasali siya, ipapakilala siya ng ninakaw niyang pass bilang si Anthony, na bahagyang nagpakaba kay Jessie. Nang dumapo si Beautifly sa ulo ni May, pinag-isipan niya kung aling mga Pokemon ang gagamitin niya sa double battle. Ang lahat ng kanyang Pokemon ay gustong magsanay, kaya pinili muna niyang makipagsanay kay Skitty. Gayunpaman, palihim na narinig ni Drew ang kanilang usapan. Nagsimula si Skitty gamit ang assist na naging Fire Spin ni Combusken at nagtulak kay Cacturne. Muling gumamit ng assist si Skitty na naging Silver Wind. Humanga si Harley sa atake at sinabihan si May na dapat gamitin niya ang assist dahil hindi ito mahuhulaan, ito raw ang nakatagong alas na dapat gamitin ni May. Naisip ni May na magandang ideya ito para sa unang round, bagaman naisip ni na Caroline at Drew na medyo mapanganib ang umasa roon. Samantala, hinanap ni na Ash at Anthony ang mga magnanakaw at isinama ni Max si Officer Jenny para tulungan sila. Sinabi ni Jenny kay Anthony na maaari pa rin siyang lumahok kung iuulat niya ito, ngunit hindi kumbinsido si Anthony. Sinabi niyang nawala na siya ng kumpiyansa na lumaban dahil nagtrabaho siya ng husto para makuha ang mga ribbon, na ngayon ay nawala na. Napagtanto ni Max na kung pati ang pass ni Anthony ay ninakaw, malamang ay may balak ang magnanakaw na sumali sa contest kaya kailangan lang nilang maghanap ng taong kamukha niya. Sumang-ayon sina Ash at Anthony kay Max at pinakiusapan sila ni Jenny na magmasid sa paligid. Nagsimula na ang unang round ng Grand Festival at 64 na coordinator na lang ang natitira. Maraming tao, kabilang ang mga nakaraang kalaban ni May, pati na rin ang kanyang ama at ang gym assistant nito, ang nanonood ng TV broadcast. Ipinakita ang gintong ribbon cup bilang premyo para sa mananalo. Pinalawak ang bilang ng mga hurado sa 5, sina Raul Contesta, Mr. Sekizo, at 3 Nurse Joy, na ipinahayag na ang lahat ng mga Pokemon ay sinuri nila at nasa perpektong kondisyon ang mga ito. Sinubukan ni Brock na kunin ang atensyon ng mga Nurse Joy, ngunit hinila siya ni Max sa tenga, na ikinagulat ni Caroline. Samantala, kasama ni May si Harley. Akala ni Harley ay hinahanap ni May si Drew. Tumanggi si May at ipinaliwanag na pinakiusapan siyang magmasid para sa isang nagpapanggap, at nagkomento si Harley na nakakakilabot na may nagpapanggap sa kanilang hanay. Si Jessie, na nagnakaw ng pass ni Anthony, ay nakitang nakadamit na parang si Anthony, bagaman hindi ito perpekto. Hindi kumbinsido sina James at Meowth na uubra ang disguise ni Jessie, ngunit bumulong lamang ito na ang kanyang disguise ay isa lamang maliit na detalye.
Inihayag ng announcer na mayroong 3 minutong time limit at ang susunod na 32 contestant ang aabante sa susunod na round na may maximum na 20 puntos bawat hurado. Sa pagsisimula ng mga performance, kabilang si Harley sa mga unang contestant. Inilabas niya si Baynet na nagpakita ng nakakatakot na ngiti na tumakot kay Lillian. Gumamit si Baynet ng Will-O-Wisp na sinundan ng Thunder. Umakyat at bumalik ang kidlat kay Baynet at kahit nasaktan ito, patuloy pa rin ito sa pagngiti. Binigyan siya ng mga hurado ng 89 na puntos na labis na ikinabigla ni May. Habang nagpapatuloy ang mga performance, iniisip ni May at Drew kung gaano kalaking pagsisikap ang kailangan nilang ibigay. Ang susunod ay si Anthony na papunta na sa entablado. Gayunpaman, hinarang ni Jenny, Ash, at ng tunay na Anthony ang nagpapanggap na si Jessie. Nagulat si Jessie sa pananambang, ngunit patuloy pa rin siyang nagpanggap na siya ang tunay na Anthony. Gayunpaman, gumamit ng swallow ang swalot at sinundan ito ng spit up upang ilantad ang pagkakakilanlan ni Jessie. Nang aarestuhin na sana ni Jenny si Jessie dahil sa pagnanakaw, akmang magpapadala na sana si Jessie ng isang Pokemon. Ngunit nang sandaling iyon, kinuha siya ni James at Meowth at tumakbo palayo na sinasabing ayaw nilang maaresto. Makalipas ang ilang sandali, nagsimula na sa pag-perform sina Swalot at Anthony. Sumama si Ash kina Brock, Max, at Caroline, at ipinaliwanag na ang Team Rocket ang may kagagawa ng pagnanakaw. Gumamit si Swalot ng Sludge Bomb at sinundan ito ng Bullet Seed na ginawang alikabok ang putik. Pagkatapos ay nilamon ni Swalot ang alikabok at nakakuha ang kanyang performance ng 82 puntos. Dumating si May at inilabas si Skitty. Gumamit si Skitty ng assist na naging Silver Wind. Paulit-ulit itong gumamit ng assist na ikinainis ni Harley dahil laging sinuswerte si May. Karamihan sa mga hurado ay humanga sa maraming atake mula sa iba't ibang Pokemon, ngunit sinabi ni Raul na hindi nito ipinapakita ang sariling karisma ni Skitty. Isa sa mga assist move ay naging Solar Beam. Hindi alam ni May na may Pokemon siyang marunong mag-Solar Beam habang naghinala naman si Caroline na si Munchlax ang may alam sa atake na iyon. Muling gumamit ng assist si Skitty na naging Petal Dance. Gayunpaman, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Skitty at ipinaliwanag ni Brock na minsan ay nakakapagsanhi ng kalituhan sa Pokemon ang Petal Dance kahit hindi ito direktang tinamaan. Habang iniisip ni May kung ano ang gagawin, natuwa si Harley na makitang nagtagumpay ang kanyang pananabutahe. Narinig ito ni Drew at kinumpronta si Harley dahil nalaman na niyang hindi ito tunay na kaibigan ni May. Ipinagtanggol ni Harley ang kanyang sarili sa pagsasabing kompetisyon ito kaya normal lang ang ginawa niya. Nagpasya si May na huwag na munang sundin ang payo ni Harley, inutusan niya si Skitty na gumamit ng double slap para saktan nito ang sarili, at sa gayon ay gumaling ito mula sa pagkalito. Nakaramdam ng takot si Harley, at tinapos ni Skitty ang performance gamit ang Blizzard, na nag-iwan ng tore ng yelo. Medyo nadismaya si May nang makitang 79 na puntos lang ang nakuha ni Skitty. Humingi ng tawad si May kay Harley dahil sa hindi pagsunod sa kanyang payo, ngunit isiniwalat ni Drew ang totoo kay May, nagsinungaling sa kanya si Harley upang sabutahihin siya. Bahagyang nainis si Harley sa kadaldala ni Drew na tinawag niyang boyfriend ni May, at inamin kay May na naging mabait lamang siya sa kanya upang makuha ang kanyang tiwala at abusuhin ito. Nagalit si May, ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit ito ginawa ni Harley. Sinabi ni Harley kay May na kasalanan naman niya dahil hindi dapat siya nagtiwala sa ibang tao, at sinabing gusto lang niyang maghiganti para sa contest na nilahukan nilang dalawa, kung saan tinalo siya ni May. Tinulak ni Harley si May sa tabi at naglakad palayo. Sa kabila nito, sumang-ayon si Drew kay Harley dahil hindi dapat nakinig si May kay Harley, at sa halip ay dapat nagtiwala lang sa kanyang Pokemon at ginawa kung ano ang sa tingin niya ay tama. Umalis si Drew habang naiwang gulong-gulo ang isip ni May. Umakyat si Drew sa entablado at inilabas si Masquerain. Gumamit si Masquerain ng hidden power na nagpalutang ng mga bola sa paligid nito. Pinatigil ni Drew kay Masquerain ang atake na naglabas ng mga kinang. Napagtanto na ni May na ang sikreto ay ang maghanap ng paraan na mailabas ng Pokemon mo ang sariling karisma nito at ganoon palagi mag-perform si Drew. Matapos mabalot ng mga bula ang entablado, gumamit ng Silver Wind si Masquerain na nagkalat ng mga bula sa buong stadium. Dahil sa performance na ito, nakatanggap si Drew ng perpektong puntos na 100. Hindi naman bilib si Harley na papalabas na ng stadium sa performance na iyon. Kinalaunan, nakakuha rin si Robert ng kaparehong puntos gamit ang kanyang Milotic. Makalipas ang ilang sandali, ipinakita sa screen ang mga coordinator na aabante sa susunod na round, at maswerteng nakapasok si May. Sinuportahan siya ng kanyang mga kasama, at pinaalalahanan siyang mag-focus. Ipinakita sa screen ang mga laban para bukas, at kabilang sa mga magkakatapat ay sina May laban kay Harley. Habang gulat na gulat si May, napangiti naman si Harley rito.
Pagsapit ng gabi, nagplano si Jessie na sumali pa rin sa Grand Festival sa kahit anong paraan, at determinado siyang gawin ito. Kinabukasan, nagsimula na ang ikalawang round. Ang unang maghaharap ay sina May at Harley. Inilabas ni May sina Beautyfly at Bulbasaur, habang inilabas naman ni Harley sina Cacturne at Banette. Sinabihan ni May si Harley na gawin nilang patas ang laban, pero sinabi lamang nito na magkaiba sila ng definisyon ng patas. Dahil gustong maglaro ng marahas ni Harley, nagpa siya si May na pagbigyan ng kahilingang ito. Nagsimula na ang laban ni na Harley at May. Nagsimula si Banette gamit ang Screech na nakaapekto kina Beautyfly at Bulbasaur. Gumamit si Cacturne ng Bullet Seed at sinubukan ni na Beautyfly at Bulbasaur na iwasan ang atake, pero nagresulta pa rin ito sa pagbaba ng puntos ni May. Gumanti si Bulbasaur gamit ang Vine Whip at sinubukang umiwas ng dalawang Pokemon ni Harley pero nahuli pa rin ito sa binti. Pagkatapos, gumamit si Beautyfly ng Silver Wind na tumama sa kanila. Pinaikot ni Bulbasaur sina Cacturne at Banette gamit ang Vine Whip. Muling gumamit ng Silver Wind si Beautyfly para mas pabilisin ang pag-ikot nila. Habang pinupuri ng mga hurado si May at ang kanyang mga Pokemon, nabawasan ng kalahati ang mga puntos ni Harley mula sa pinagsamang atake na ito. Sinabihan ni Harley ang kanyang Cacturne at Banette na bumalik sa katinoan. Gagamit sana si Bulbasaur ng Vine Whip ngunit napigilan ito ng Torment ni Banette. Ayon kay Brock, dahil sa Torment ay hindi na pwedeng gamitin uli ni Bulbasaur ang Vine Whip. Gumamit si Cacturne ng Pin Missile, ngunit dinala ni Beautyfly si Bulbasaur sa himpapawid upang iwasan ang atake na ito. Gumamit ng Will-O-Wisp si Banette at tinamaan ang mga Pokemon ni May. Gumanti si Bulbasaur gamit ang Petal Dance na nagpatigil sa pagpapatuloy ng atake, ngunit gumamit naman ng Pin Missile si Cacturne para sirain ang mga talulot. Akma na sanang tatapusin ni Harley ang laban nang lumitaw sina Beautyfly at Bulbasaur mula sa usok. Gumamit sila ng Silver Wind at Razor Leaf na nagpabagsak kina Cacturne at Banette. Nalungkot si Harley at nawala ang lahat ng kanyang puntos dahil sa pag-ataking ito. Nagdiwang si May kasama ang kanyang mga Pokemon matapos manalo sa labang ito. Gayunpaman, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Harley sa galit at umalis matapos ibalik ang kanyang mga Pokemon. Nadaanan niya si Drew at inisip na natutuwa ito sa kanyang pagkatalo. Itinanggi ito ni Drew at sinabing mas magaling lang talaga si May ngayong araw. Hindi naniwala si Harley, kaya hiniling nito na matalo sana si Drew at May sa susunod na round bago galit na umalis. Ngumiti si Drew at naglakad palayo. Gusto pa rin ni Jessie na sumali sa Grand Festival, kaya nagpa siya silang gayahin si Robert. Nakita ito ni Meowth na lumalabas ng gusali at agad na nagpaputok ng grappling hook upang pigilan ito. Nang sandaling iyon, lumabas si Ash at gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para putulin ang lubid at palayain si Robert. Sinabi ni Jessie na magpapanggap siyang si Robert at kukunin ang Milotic nito. Tumanggi si Robert na ibigay ito sa kanila, kaya inilabas ni Jessie si Dustox at inilabas naman ni James ang kanyang Cacnea para makipaglaban pero niyakap muna siya nito. Nagpa siya si Ash na makipaglaban at inutusan si Snorunt na gumamit ng Ice Beam, ngunit nabigo ito. Pinagtawanan at inasar ng Team Rocket si Snorunt dahil sa palpak na pagtatangkang ito, habang hiniling naman ni Ash kay Snorunt na huwag silang pakinggan at ulitin na lang ang atake. Sinabi ni Robert kay Ash na kailangang ipokus ni Snorunt ang kanyang enerhiya at pinayuhan itong ipunin ito sa kanyang sarili bago pakawalan. Habang abala ang kanilang mga kalaban, nagplano ang Team Rocket na hulihin din si Pikachu, gumamit ng Pin Missile si Cacnea at Psybeam naman ang kay Dustox. Pero itinulak ni Snorunt si Pikachu at sinalo ang mga atake. Biglang may liwanag na kumislap mula sa usok, nag-evolve si Snorunt at naging Glalie. Nabighani si Jessie sa ganda nito, kahit na iniisip ni na Meowth at James na nakakatakot itong tingnan. Gumamit si Glalie ng Ice Beam na nagpayelo sa Team Rocket at nagpatalsik sa kanila. Masaya si Ash sa ebolusyon nito at sa tamang paggamit nito ng Ice Beam. Niyakap niya si Glalie at nagpasalamat kay Robert sa payo. Samantala, naglaban sina May at Anthony, gagamit sana si Combusken ng Peck, ngunit si Pinsir na lumabas mula sa bibig ni Swalot ay sinipit si Combusken sa tukaan nito, kaya napigilan ito sa pag-atake. Pagkaubos ng oras, nanalo pa rin si May dahil mas marami siyang puntos kaysa kay Anthony. Napabuntong hininga si May, nakahinga na siya ng maluwag na natapos na din ang mahirap na labang ito. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkamay si May kay Anthony, na binati siya sa kanyang pagkapanalo. Nagpa siya si Anthony na gumugol ng mas maraming oras sa pagsasanay para sa susunod na festival, bagaman sinabi ni na Max at Brock na magaling naman siya kanina. Nakita ni Caroline ang susunod na makakalaban ni May. Napasinghap si May nang makitang makakaharap niya si Drew. Makalipas ang ilang sandali, sa entablado, hinarap ni May si Drew habang sinusuportahan naman siya ni Max. Inilabas niya sina Combusken at Skitty at inilabas naman ni Drew sina Roselia at Flygon.
Napansin ni May na bago ang Pokemon na ginamit ni Drew. Sinabi ni Drew kay May na sinanay niya ang Flygon na ito para lang sa Grand Festival at para sa laban na kanilang haharapin. Nagsimula si Roselia gamit ang Petal Dance at sumugod naman si Flygon patungo sa mga Pokemon ni May. Gumamit si Skitty ng assist na naging Fire Spin na sumunog sa mga talulot bagaman naiwasan ni Flygon ang atake na ito. Gumamit ng Sky Uppercut si Combusken bagaman nakaiwas si Flygon. Dahil hindi nito naabot si Flygon, bumagsak si Combusken kay Skitty. Hiniling ni May sa kanila na bumangon dahil nasa itaas na nila si Flygon. Nagkomento si Caroline kung paanong hindi hahayaan ni Drew na makabawi sila May, gumamit si Flygon ng Flamethrower at Solar Beam naman kay Roselia. Dahil hindi sila makaiwas, pinagamit na lang ni May ng Fire Spin si Combusken upang kontrahin ang mga atake na bahagyang ikinagulat ni Drew. Nabawi ni May ang kalamangan niya sa puntos na tinugunan lamang ng ngiti ni Drew at pinuri siya. Inulit ni Combusken ang kanyang atake, ngunit kinansela ito ni Flygon gamit ang Sandstorm. Gumamit ng Blizzard si Skitty kay Roselia, ngunit sumablay dahil sumakay si Roselia sa ibabaw ni Flygon. Nawala ng ilang puntos si May at habang iniisip niya kung paano pababagsakin si Flygon, 1 minuto na lang ang natitira bago matapos ang laban. Gumamit si Skitty ng assist na naging Vine Whip, ngunit sumablay ito. Gayunpaman, inaasahan na ito ni May, pinatalon niya si Combusken sa bagging para makalapit kay Flygon sa ere. Nakita ni Drew ang plano ni May at inutusan si Roselia na gumamit ng Magical Leaf, ngunit nakontra ito ng Blizzard ni Skitty. Gumamit si Flygon ng Flamethrower, ngunit inaasahan na ito ni May, pinasugod niya si Combusken sa gitna ng apoy at hinayaang tiisin nito ang atake. Gamit ang buwelo, pinabagsak ni Combusken si Flygon sa lupa gamit ang Sky Uppercut. Pinuri ni May ang kanyang mga Pokemon, at humanga si Caroline sa kanyang anak, at inamin na hindi niya inaasahang magiging ganito siya kalakas na trainer, lalo pa at ayaw nito dati sa mga Pokemon. Nang 30 segundo na lang ang natitira bago matapos ang laban, gumamit si Combusken ng Quick Attack at sumugod naman si Skitty para gumamit ng Tackle. Habang tumatakbo sila patungo sa mga Pokemon ni Drew, gumamit si Roselia ng Stun Spore, na nagpatigil sa kanilang mga atake. Gumamit ng Steel Wing si Flygon at parehong bumagsak ang 2 Pokemon ni May. Pagkaubos ng oras, wala nang natitirang puntos si May, kaya si Drew ang itinanghal na panalo, at umabante sa semifinals. Nalungkot si May, ngunit pagkatapos ay ngumiti, lumuhod siya at sinabi sa kanyang mga Pokemon na ginawa nito ang kanilang makakaya. Sa kanyang pagkagulat, sinuportahan siya ng mga tao, at sinabi ni na Ash, Max, at Brock na ipinagmamalaki nila siya. Naiinis si Harley sa katotohanan kahit natalo si May ay sinusuportahan pa rin ito ng mga tao, at sumigaw na wala raw hustisya. Ang huling laban ay sina Robert laban kay Drew. Nawala na ng maraming puntos si Drew, at 30 segundo na lang ang natitira. Gumamit ng Twister si Milotic kung saan lumabas si Claydol. Gumamit ng Hyper Beam si Claydol kina Masquerain at Flygon, na labis na nakasakit sa mga ito, na sinundan pa ng Iron Tail ni Milotic. Pagkaubos ng oras, wala nang natitirang puntos si Drew at natalo kay Robert. Si Robert ang idineklarang panalo sa Grand Festival sa Hoenn at naging top coordinator. Natulala si Drew bago sinabi na maganda ang laban habang naawa naman ang mga bida sa kanya. Kinalaunan, sa entablado, tinanggap ni Robert ang Ribbon Cup. Ipinarating ni May kay Drew na nalulungkot siya na natalo ito kay Robert, ngunit sinabi ni Drew sa kanya na palaging mayroong mas magaling kaysa sa kanila. Ipinahayag ng announcer na mayroong seremonya sa gabi para sa mga kalahok. Pagsapit ng gabi, umupo si May dahil naparami ang kanyang kain. Lumingon siya sa dalampasigan at nakita si Drew na sinasanay sina Masquerain at Roselia. Pinuntahan niya ito at nagtanong kung bakit wala siya sa party. Sinabi sa kanya ni Drew na wala rin si Robert sa party dahil nagsasanay rin ito kahit nakapapanalo lang nito sa paligsahan. Ipinaalala ni Drew na kailangan nilang patuloy na magsanay kundi ay may magiging mas magaling pa kaysa sa kanila. Inamin ni Drew na napag-isipan na niya kung aling mga atake ang gagamitin niya sa susunod na taon. Sinabi ni Drew na umaasa siyang makita si May sa susunod na taon sa festival dahil mas magaling na ito kaysa dati. Paglakad ni Drew palayo, naiwang nakatulala si May. Inalok ni Ash ng ice cream si May na nagulat sa kanyang biglaang paglapit at tinanggihan ang ice cream. Ngumiti si Caroline at sinabing nasa isang romantikong dalampasigan sina Drew at May na bahagyang ikinainis ni May. Gayunpaman, inamin niyang may sinabi sa kanya si Drew na nakatulong sa kanyang makapagdesisyon at napagdesisyonan niyang hindi siya susuko hanggat hindi siya nagiging isang top coordinator. Sinuportahan siya ni Ash at Max sa kanyang desisyon habang ipinaalala naman sa kanya ni Brock na kakailanganin niya ng mas marami pang pagsasanay. Hindi na panghinaan ng loob si May dahil determinado siyang makabalik sa susunod na Grand Festival.
Sinabi ni Caroline sa kanyang anak na kailangan muna niyang mag-focus sa pagsuporta kay Ash dahil mayroon pa itong Hoenn League. Tinanong ni May si Ash kung gagawin ba niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nangako si Ash kay May at determinadong sinabi na siya ang magiging Hoenn League champion.